Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong puno ng misteryo at kababalaghan mula sa puso ng Intramuros. Isang lumang bahay, isang mahigpit na paalala, at mga lihim na hindi dapat nalalaman. Iyan ang mga elementong magpapakilabot sa inyo ngayong gabi. Alamin kung ano ang natuklasan ni Quincy sa ipinagbabawal na basement ng bahay ni Aling Nena. Huwag kayong aalis dahil ang kwentong ito ay magdadala sa inyo sa isang paglalakbay na puno ng takot at hiwaga. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako po si Quincy at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Nakatira ako ngayon sa Maynila, pero lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya. Napadpad ako dito sa Intramuros dahil sa trabaho. Madalas akong bumisita sa isang matandang kapitbahay, si Aling Nena. Siya na rin ang naging parang pangalawang lola ko dito sa lungsod. Sa isang tahimik na kalye ng Intramuros, nakatayo ang lumang bahay ni Aling Nena, napapalibutan ng mga makakapal na pader at mga antigong dekorasyon. Ang mga kalye ay puno ng mga kalesa at mga nagtitinda ng taho, nagdadagdag ng buhay sa makasaysayang lugar. Sa bawat pagbisita ko, pinakikinggan ko ang kanyang mga kwento tungkol sa nakaraan at nag-e-explore sa mga silid ng bahay. Quincy, huwag mong papasukin ang basement. Laging paalala ni Aling Nena tuwing nagkakaroon ako ng kuryosidad sa ipinagbabawal na silid. Minsan, tinanong ko si Aling Nena kung bakit bawal pumasok doon, ngunit palagi lang siyang ngumiti at sasabihin, "Basta Quincy, may mga bagay na mas mabuting hindi nalalaman." Sa kabila ng kanyang mahigpit na paalala, patuloy akong bumabalik sa bahay ni Aling Nena, dala ng aking pagka-interes sa kanyang mga kwento at sa mga lihim na nakatago sa bawat sulok ng bahay. Habang tumatanda si Aling Nena, napansin ko ang kanyang mga pagbabago. Madalas niyang nakakalimutan ang mga bagay-bagay, ngunit hindi ang kanyang paniniwala na hindi dapat magtapon ng kahit ano. Isang araw, habang naglilinis ako ng mga lumang gamit sa sala, napansin ko ang mga larawan ni Aling Nena noong kabataan niya. Sa bawat larawan, may mga kwento na hindi niya nais ibahagi. Habang tinitingnan ko ang mga larawan, napansin ko ang isang lumang album na hindi pa nabubuksan ng matagal na panahon. Binuksan ko ito at nakita ang mga larawan ng isang lalaking hindi ko kilala. "Quincy, alagaan mo ang bahay ko kapag wala na ako," sabi ni Aling Nena sa akin isang gabi, habang kami ay nagkakape sa kanyang balkonahe. Nang pumanaw si Aling Nena, iniwan niya sa akin ang kanyang bahay. Sa kabila ng lungkot, tinanggap ko ang responsibilidad ng pag-aalaga sa bahay, dala ng aking pangako sa kanya. Nang lumipat ako sa bahay ni Aling Nena, inakala kong magiging payapa ang aking pananatili, subalit nagkamali ako. Ang mga pader ay puno ng lumang larawan at antigong gamit na nagtataglay ng kani-kanilang kwento. Bawat sulok ay may lihim na itinatago. Sa gabi, ginambala ako ng mga ingay mula sa iba't ibang sulok ng bahay. May mga yapak at bulong na nagmumula sa mga pader. Nakakakilabot. Sinubukan kong tuklasin ang pinagmulan ng ingay, ngunit tila palaging naglalaho ito tuwing ako'y papalapit na. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Ang tanong ko sa kadiliman, ngunit walang sumagot kundi ang malamig na simoy ng hangin. Pinukaw ng kuryosidad, napadpad ako sa dating ipinagbabawal na basement. Doon, natagpuan ko ang isang makintab na susi na nakasabit sa isang lumang pader. Ginamit ko ang susi upang buksan ang isang pinto. Sa loob, isang silid na puno ng lumang kagamitang pang-agham at isang maalikabok na itim na kahon ang aking nadiskubre. May madilim na lihim na nakatago sa silid na iyon. Nang buksan ko ang kahon, isang nilalang na hindi tao ang anyo ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa poot at sakit, at ang kanyang anyo ay isang bangungot na naging katotohanan. Nanginig sa takot,
Tumakas ako palabas ng basement at agad na humingi ng tulong sa pulisya. Dumating ang mga pulis at sinimula ng investigasyon sa nilalang na aking natagpuan. Hindi ito maaaring mangyari, anang isang pulis habang pinagmamasdan ng nilalang. Siya si Mang Julio, ang nawawalang asawa ni Aling Nena. Sa mga tala at kwento, nalaman na pinahirapan at ikinulong ni Aling Nena si Mang Julio dahil sa maling paniniwala na iyon ay utos ng Diyos. Ang pagkatuklas na ito ay nagdulot ng matinding takot at lungkot sa akin. Sa pagbabasa ng mga tala, nakita ko ang mga liham ni Aling Nena na nagpapaliwanag sa kanyang mga aksyon na ang mga ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Napaisip ako kung paano nagawang ipataw ni Aling Nena ang ganitong kalupitan sa kanyang asawa at kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Paano ko ito haharapin? Tanong ko sa aking sarili habang patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa bahay. Sa kanilang paghahanap, napansin ko ang mga kakaibang marka sa mga pader ng basement, mga simbolo na hindi ko maunawaan. Naramdaman ko ang bigat ng kasalanan at pagkakonsensya sa hindi sinasadyang pagpapalawig ng pagdurusa ni Mang Julio. Hindi ko matanggal sa isip ko ang itsura niya nung nakita ko siya sa basement, isang nilalang na galing sa bangungot. Hindi ako mapakali at nagdesisyon na ilagay ang bahay sa pagbebenta, ngunit walang gustong bumili dahil sa madilim nitong kasaysayan. Isang gabi habang nagmumuni-muni sa balkonahe, napansin ko ang kakaibang liwanag mula sa loob ng bahay. Agad akong pumasok at nakita ang apoy na mabilis na kumakalat. "Sunog! Sunog!" sigaw ko habang tinatawagan ang mga bumbero. Ang apoy na animoy may sariling buhay ay mabilis na nilamon ang buong bahay. Sa kabila ng pagsisikap ng mga bumbero, ang bahay ay tuluyang nasunog. Ang apoy ay naging daan upang tapusin ang lahat ng mga lihim at kasamaan na naganap sa loob nito. Wala na ang lahat, sabi ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ang mga abo ng bahay ni Aling Nena. Itinago ko ang makintab na susi bilang paalala ng aking karanasan. Ang susi ay naging simbolo ng mga aral na natutunan ko. Sa kabila ng lahat, nanatili ang mga alaala ng Intramuros at ang mga lihim na natuklasan ko sa loob ng bahay ni Aling Nena. Ang mga karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking buhay. Hindi ko malilimutan ang mga nangyari. Bulong ko sa aking sarili habang iniisip ang mga aral mula sa mga lihim ng Intramuros. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ay may kapangyarihang magdala ng matinding takot at pagkawasak. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo sa mga lihim na hindi dapat nalalaman. Paalam.